Hindi ka lang. Ikaw magpapay sa nama, mapatay ka, makukumpaman sila dito na ikaw ang Amen. kung ano naman, pinagbiyagan sa iba, iwasan mo mga kawis, Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Kaya sa Diyos, yung mga Yes, O God, leading by the Holy Spirit. Leading by the Holy Spirit. tunay ito ang pinilangin mo sa pangalan ko, mga Jesus. Amen. Hallelujah. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Inayayahan ko po ang bawat isa na patuloy nating bigyan ng kapurihan at tunay na kadakilaan ng ating Diyos na buhay. For all you've done. Hallelujah. Oh, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry snare, O God. Redeemer, lifted me from the miry snare, oh my, forever. I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world beneath. The Father's only Son, minsan pa my Savior, Redeemer, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry pit of my Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world beneath. The Father's only Son. Oh, you live, you die. You live, you die. You rose again on high. You opened our way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Sa my Savior, Redeemer, lifted me from the miry pit, oh my, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world beneath. The Father's only Son. Oh, you live, you die. You live, you die. You rose again on high. You opened our way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Minsan pa my Savior, Redeemer, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry pit of my Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world beneath. The Father's only Son. Oh, you live, you die. You died. You rose again on high. You opened our way for the world to live again. Hallelujah. For all you, oh, you live, you die. You live,
ba? Bigyan natin ng pinakamataas na palakpakan natin. Diyos na buhay. Oh, we've done, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you. Patuloy natin awitan ng ating Diyos na buhay. Oh, through it all, Jesus, you are forever in our lives, oh God. Oh, we worship you. Leading by the Holy Spirit, we can worship you, Jesus. We can worship you. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord. I'll give of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You never let me go. Through it all, you are forever. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord. I give of love for your
Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo wala, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, oh Jesus. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong itong muli sa unang prayer meeting namin for this year. Thank you for letting us, Lord, to have a worship service at patuloy naming dinggin muli ang iyong mga salita na siyang magiging kalakasan at katatagan ng aming paglilingkod at pananampalataya. Kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, sapagkat hindi sapat ang aming kaalaman, hindi po sapat ang aming karunungan. But we pray for God sa pagkilos at paggalaw ng Banal na Espiritu Santo sa aming mga buhay, na siyang magbibigay sa amin ng sapat na kaalaman, kaunawaan, upang lahat ng mga salitang mayayag sa aming kalagitnaan ay tunay na maging katatagan at katibayan namin sa aming paglilingkod at pananampalataya. Panginoong Diyos, hayaan mo, Ama, na i-bless mo ang bawat sa sa amin na naririto. Spiritually, O Lord God, hayaan mo mag-gain namin, Panginoong Diyos, ang ibayong pagpapalang spiritual, upang sa ganoon, sa taong ito, O Diyos, ay maumpisahan namin ang aming buhay pananampalataya, na walang ibang inihahayag at itinataas, kundi ang iyong pangalan lamang. Sa iyo namin ilalapit ang mga salitang aming maririnig. Hayaan mo ng bawat salitang ito ay patuloy na maging katibayan at katatagan ng bawat sa puso amin. Dalangin ko rin po, Ama, na pagpalain mo ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kailang handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito, Diyos, ng siksik, liglig at umahapad na pagpapala sa kanila. At hayaan mo maranasan nilang mga pangako ng iyong mga salita at maganap ang lahat ng bagay na mga sinabi mo sa iyong mga salita sa kanilang mga buhay. Hindi sila magkulang, Panginoong Diyos, bagkus sapat na biyaya ay tunay na igawad mo sa kanila. Salamat po, aming Ama. Maingat namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at paglalhati. Ito po ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang natay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Yeah. Okay, today I explained to you about John chapter 6. Sa gabing ito, aking pong ipapaliwanag sa inyo ang Juan Kabanatang 6. Yeah, there's one sign of Jesus Christ. Jesus Christ feed over 5,000 men by the 5 bread and 2 fish. Ito ay isa sa mga tanda na ginawa ng ating Panginoong Jesus na kung saan siya po ay nagpakain ng mahigit 5,000 katao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. I think every day Jesus Christ healed the sick and He showed to the people His signs. Naniniwala naman po ako na araw-araw na siyang namumuhay dito sa lupa ay siya'y nagpapagaling ng karamdaman at patuloy na naroon yung mga tanda at kababalaghan na kanyang ginagawa. Yeah, but Jesus said, there's no other sign except sign of the prophet Jonah. Pero niliwanag ng ating Panginoong Jesus na mayroon lamang isang tanda na dapat pong maunawaan ang lahat kundi iyon ang tanda ni Jonas. Jesus Christ, He did not show to others to be glorified for Himself. Sapagkat ang layunin ng ating Panginoong Jesus ay hindi lamang ipakita sa mga tao upang siya'y luwalhatiin. Only just He want to show to all the people His
death on the cross. Sapagat ang tanging hinahangad lamang niya ay makita yung kanya magiging kamatayan doon sa krus. Yeah, today, book of the John also, John chapter 6 also saying Jesus first time feed over 5,000 men, only men, through 5 bread and 2 fish. At sa ating pag-aaralan sa gabing ito sa 1 Kabanatang 6, ito po yung isang tanda na ginawa ng ating Panginoong Hesus na kung saan siya'y nakapagpakain ng mahigit sa 5,000 katao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 but isda. after it, many people, they separate from Jesus Christ because they follow Jesus for the only bread. Pero alam natin na matapos po ang pangyayaring ito ay marami sa mga ito na nakakain na iniwan ng ating Panginoong Hesus sapagat ang tanging mitiin lamang nila sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon ay ang pakakain ng tinapay. Today also, many church, they said, if you believe in Jesus Christ, you will be blessed from your body to all your life. At yan din ang nagiging pangako ng lahat ng mga iglesia sa kasalukuyan na kung saan sinasabi po ng mga nangangaral na kung ikaw ay tunay na maglilingkod sa ating Panginoong Hesus, ikaw ay tunay na pagpapalain sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. That's why many Christians, they think, I can be blessed because of Jesus Christ. Kaya naman maraming Kristiyano ang inaangkin na sila ay makakakain ng tinapay sa pamamagitan ng ating Panginoong But Jesucristo. Bible is nearly different. That is different story. Pero alam natin na iba ang sinasabi ng Biblia sapagkat iba ang tunay na kasaysayan ng Biblia. That is religion, but religion, in the religion, religious church, they said, you'll be blessed, especially financially. Kaya nga po masasabi natin na ito ang kakaibahan sa reliyon sapagkat ang ipinapangako ng reliyon, ikaw ay mapapagpala maging sa pinansyal. Also, except 12 disciples, many disciples also they separate from Jesus Christ. Kaya nga alam natin na maliban doon sa 12, marami sa mga nagsisunod sa ating Panginoong Hesus ay humiwalay sa Kanya. Yeah, because they was not sent to Jesus by God the Father. Sapagkat naniniwala tayong hindi ang Ama ang nagpadala sa kanila sa ating Panginoong Hesus. Which means they are not be called from God the Father, not yet be through God's children. Ibig sabihin, hindi pa po sila tunay na tinawag at hindi po sila kwalipikadong maging anak ng Diyos. Because they are not understand the true image, the true the message of the cross. Sapagkat hindi pa rin nila naunawaan kung ano po ba talaga yung inilalarawan at ano yung ipinapahayag ng mensahe ng krus. Only 12 disciples, of course, exactly 11 disciples, they did not separate from Jesus. Kaya nga- finally followed Jesus. Kaya nga po maliban sa 12 at masasabi nating 11 lamang, sila lamang yung tunay na nagsisunod sa ating Panginoong Jesucristo. Because from first time, they were called by the Jesus Christ, of course, God the Father, diba? God the Father. Sapagkat alam natin na sila mismo ay tinawag ng ating Panginoong Hesus, pero sa madaling salita, ang Ama ang tumawag sa That's kanila. why some disciples separate from family, from parents, from the business, and followed Jesus At Christ. dahil nga po dito ay marami sa kanilang iniwan ng kailang mga pamilya, iniwan ng kailang mga asawa, iniwan ng kailang mga ikinabubuhay para lamang makasunod kay Jesucristo. But at that time, many people, all the time, they follow Jesus Christ. Why? For the bread, only bread. Kaya nga po kahit na po maraming sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo ng panahong iyon, pero ang tanging layunin lamang nila ay dahil doon sa Also, tinapay. many disciples, they followed Jesus Christ as a religious faith, religious mind. At marami din sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus ang nagsisunod sa Kanya na taglay lamang ang reliyosong pananampalataya. But the message of the John chapter 6 said only 11 disciples, they got eternal life. Pero naging mensahe po ng Juan Kabanatang 6 na sa 12 alagad ng Panginoon ay 11 lamang po ang tunay na makakamit ng buhay na walang hanggan. Finally, we have to nearly understand, in the book of the John, John chapter 6 said, diba, Jesus said, "In my flesh, drink my blood." Kaya naman unawain natin mabuti yung mensaheng ipinahayag ng Juan Kabanatang 6, lalo na po nang sabihin ng ating Panginoong Hesus, kainin niyo ang aking laman at inumin niyo ang aking dugo. Until now we understand, diba, that it says about also word of God. At alam natin at naunawaan natin mabuti na ang tinutukoy dito ay ang salita ng Diyos. But that is only head knowledge. We have to nearly understand why Jesus said, "In my flesh and drink my blood." Pero kailangan na hindi lamang ito maging karunungan sa ating kaisipan,
kaisipan. Kailangan natin maunawa mabuti, bakit nga ba sinabi ng ating Panginoong Jesus, kainin yung aking laman at inumin ang aking dugo. After you are nearly drink blood of Jesus, eat His flesh, will change by the Holy Spirit. Sapagat alam natin na talagang kapag kinain natin ang kanyang laman at ininom ang kanyang dugo, tayo po'y tunay na mababago sa pamamagitan ng Espiritu The Santo. mind, character of Jesus Christ will coming out by the Holy Spirit. Kaya hindi lamang kaisipan, kundi ang mga katangian ng ating Panginoong Jesus ay tunay na makikita sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Every Santo. month we remember the blood of Jesus and His flesh in the church. At alam natin na lagi natin inaalala ang kanyang katawan at dugo sa ating Yeah, iglesia. but problem is, many members they join this Holy Communion with religious mind. Pero ang nagiging problema, karamihan po ng mga miyembro natin na nakikidalo doon sa komunyon na yon ay taglay lamang ang reliyosong That's pananampalataya. why after even the members of the blood of Jesus and His flesh not happened, but they are not changed, not follow Jesus Kaya Christ. naman sa kabila po ng kanilang pagkikiisa sa pagkain ng laman at dugo ng ating Panginoong Jesus, ay walang nababago sa kanila at patuloy pa rin nananatili yung kanilang dati. These 11 disciples from first time, they follow Jesus Christ, and then all the time they think with Jesus. At sa 11 alagad ng ating Panginoon, sa lahat ng pagkakataon sila'y nagsusunod sa ating Panginoong Jesus at lagi din sila nakakakain ito. And then they saw life of Jesus, the character, mind of Jesus Christ. At nakita nila kung anong klaseng pamumuhay, anong katangian at anong kaisipan meron ng ating Panginoong That's Jesus. why by the Holy Spirit, they could understand who's Jesus, and then why we have to follow Jesus At Christ. sa pamagitan ng Espiritu Santo, inaunawaan nilang mabuti kung sino ang ating Panginoong Jesus at kung bakit tayo dapat sumunod sa That's why Kanya. finally these 11 disciples, they nearly follow Jesus Christ. They nearly obey to Jesus until they die. At sa kauli-ulian nga po ay nasumpungan ng mga alagad na ito na tunay na sila'y sumunod sa ating Panginoong Jesus maging hanggang sa kamatayan. Jesus said, if you love your husband and wife, your family more than me, you cannot be my At disciple. sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus, kung ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa iyong mahal sa buhay, asawa man, ay nang higit sa akin na hindi ka karapat-dapat na maging alagad. That's why these 11 disciples, they left everything and follow Jesus Kaya Christ. naman ang 11 alagad ay iniwan nila ang lahat upang sumunod lamang kay Hesus Kristo. Today also same, if you really understand the message of the cross, diba, and then deny yourself, you will give up everything and follow Jesus At Christ. masasabi natin na sa pagkakataong ito, kung maunawaan lamang natin talaga kung anong mensahe ng krus ng ating Panginoon, tiyak na tayo po'y lubos at susunod sa ating Panginoong Hesus Yes, Kristo. please do not misunderstand. Just, I am not saying to you, only be pastor and become pastor and missionary. Pero wag po nating mamali yung ating pangunawa sa aking sinasabi. Hindi ko sinasabi po na sa gabing ito ay kailangan maging pastor kayo o kailangan maging misyonaryo kayo. Yeah, please you check yourself. Why are you believing Jesus Christ? Kailangan lamang natin suriin ang ating sarili. Bakit nga ba ako nananalig kay Hesus Kristo? For the blessing, for the money, or even for your salvation? Para ba sa pagpapala? Para ba sa pera? O para sa ating kaligtasan? Yeah, maybe almost Christian, they said, now I am believing Jesus Christ for salvation and eternal life. Marami naman po talagang mananampalataya na inaangkin na kailang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo ay para sa kanyang kaligtasan at buhay naman ang That hanggan. is religion, diba? Still myself, my old man, strongly alive. Masasabi natin ito pa rin ay bunga ng ating lumang pagkatao at ang nagmamanifesto ay ang ating Yeah, mga that's sarili. why I believe in Jesus for only myself. Jesus Christ, we have to die for myself. Kaya naman ang ating pananalig ay patuloy pa rin nakasentro sa ating sarili at inaangkin natin na dapat mamatay sa Jesucristo para sa akin. Yeah, but all the Bible said, you must die. You old man die because only just asking to God, only Jesus, only Jesus. Pero ang sinasabi ng Biblia ay iba sapagkat kailangan nating mamatay na kasama ng ating Panginoong Jesucristo at ang tanging maging kahilingan lamang natin sa ating mga buhay ay si Jesucristo. Today, almost Christian, they are looking for something from blessing or even the salvation from only Jesus Christ. Karamihan po ng mga mananampalataya, ang tanging hinihingi lamang at hinahanap sa ating Panginoong Jesus ay pagpapala at kaligtasan. Yeah, that's why Jesus explained to us as a parable. There's one father, two sons. Kaya naman niliwanag po ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng talinhaga na may isang ama na may dalawang anak. Yeah, second son said, Father, please give me my share. And then he go to abroad and then
spend all the money with wildlife. Ang pangalawang anak ay nagsabi, Ama, ipagkaloob mo na sa akin ang aking mana. At ang ginawa ng kanyang ikalawang anak ay ng ibang bayan at nilustay ang kanyang Yeah, kayamanan. same. Today, many Christians, we have the same mind. Please bless me, bless me, bless me. At yan din ang naging kaisipan ng karamihan sa mga mananampalataya ng tanging iniisip po ay pagpapala at pagpapala. Yeah, please save me, give me eternal life. Iligtas mo ako at bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. There's no Jesus Christ. Wala po doon yung kahilingan para kay Jesucristo. But how about first son? He did not separate from his father. Samantalang yung panganay hindi humiwalay sa kanyang ama. But one day, his second son repent and nearly come back to father. Pero isang araw dumating ang pagkakataon na yung kanyang pangalawang anak ay bumalik at nanumbalik sa ama. Yeah, nearly he repent and convert, but nearly come back to his father. Makikita natin daw kung paano siya nagsisi at tunay na nanumbalik sa kanyang ama. Yeah, that's why again his father give to him new sandal, new dress, even though rings as a sign of his heir. Kaya naman sa kanyang pagbabalik ay binigyan siya ng bagong panyapak, bagong kasuotan, maging mga singsing na nagsisimbolo po ng kanyang pagiging At tagapagmana. the time, first son angry to father. Pero nagalit po yung kanyang panganay na anak sa kanya. Father, until now I did not separate from you. Why? But until now you did not give to me even though one small goat. Sinabi nitong kanyang panganay na, Ama, hindi ako umiwalay sa iyo. Pero kahit kailan sa aming pagtitipon, hindi mo ako binigyan kahit isang Yeah. kambing. But why, when your second son come back and to spend all the money and then come back to you, why you kill even though the cow and then give to him another your things again? Samantalang sa pagbabalik ng iyong anak na naglustay ng kayang kayamanan, ay pinaghanda mo pa siya, pinagpatay ng baka, at binigyan ng bagong kasuotan. His father said, diba, when you stay with me, all my things is yours. At sinabi sa kanya ng kanyang ama, sa pananatili mo sa akin, kung ano man ang meron ako, iyon ay iyon. That is God's will, diba, God's will. At nasasabi natin yan ng kalooban ng God's Diyos. father said, do not separate from me, do not let from me. Nang nais siya po sa atin na hindi tayo humiwalay at hindi tayo maalis sa kanya. If you are with me, all my things, even though eternal life is yours. Sapagkat sa ating pananatili sa kanya, kung ano man ang meron ng Diyos, maging ang buhay na walang hanggan ay nasa atin. That's why, please you understand meaning of the righteousness. Kaya naman kailangan natin maunawa mabuti kung ano ibig sabihin ng katwiran. Righteousness of God is relationship Na yung, with God. na yung katwiran ng Diyos na yun ay kumakatawan sa ating relasyon sa Diyos. From first time, from the beginning until the end, Jesus Christ and God the Father is one. Is nearly righteousness. At mula doon sa simula hanggang sa wakas, masasabi po natin sa Jesucristo ay nasa Ama bilang kanyang katwiran. But from God to us, there's not that good relationship. We separate from God because of the sin. Pero pagdating sa ating relasyon sa Ama, wala po tayong tunay na relasyon sa Kanya at walang katwiran na nanatili sa atin sapagkat humiwalay tayong lahat sa Kanya sa pamamagitan ng kasalanan. Please do not thinking about first son, because he did not understand his father's mind. Pero wag muna nating isipin yung panganay sapagkat hindi pa natin naunawa mabuti kung anong kaisipan ng Kanyang Ama. But I want to talk to you, that is righteousness. Do not separate father and then stay with him. That is righteousness. Pero magiging maliwanag sa atin kung ano talaga ang katwiran ng Diyos para sa ating lahat na hindi tayo humiwalay sa Kanya, iyan ang tunay na katwiran ng Diyos. We also same. We have to only asking to God the Father, only Jesus. Nang mausa po sa atin na dapat walang ibang maging kahilingan sa Ama, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Because Jesus Christ, all of all, diba? His life, eternal life, all, His all. Sapagat sa ating paunawa, si Jesucristo po ang lahat-lahat. Siya po ang buhay na walang hanggan, siya po ang lahat, maging ang kaligtasan. Everything of the God the Father belong to Jesus Christ. If you are in Jesus Christ, all the Father things is also ours. At kung ano man ang meron ng Ama, ito po'y nasa ating Panginoong Sus. Kaya naman kung tinataglay po natin ang ating Panginoong Sus, taglay din po natin kung ano ang meron ng Ama. You know, please you understand what is religion. Kaya naman unahin natin mabuting kung ano po ang reliyon. Because people believe in Jesus Christ. I stay in the Buddhist temple 6 months. I know that's why I know the religion. Kaya nga naunawaan ko mabuti ang reliyon sapagkat bago ako naging mananampalataya, nanatili ako sa templo ng Buddha ng 6 na buwan. I stay in the small Buddhist temple. There were 2 woman lady monks.
Alam niyo po ba na sa 6 na buwan na yon, natili ako doon at kasama ko yung 2 mongha na babae. But one monk got sick, diba? But she's handled all the money in the temple. Pero nangyari nga po, dahil sa doon sa babaeng yon ay nagkasakit at siya po mismo yung nakatalaga sa pangangalaga ng pananalapi ng templo. Yeah, that's why sometimes I saw she's eating the beef, diba? Beef, good beef. Kaya nga po, napansin ko rin sa kanya na siya po yung mismong kumakain ng mga magagandang karne ng baka. Yeah, in the religion, they understand, diba? Because got sick, that's why it's allowed. They allowed each other, they understand. As sa reliyon, alam natin na ito'y pinapayagan nila sapagkat dahil may sakit naman siya, naunawaan nila na dapat ganun ang kainin niya. But the problem is in the church today, many believers we have religious mind. Pero ang problema nga ngayon sa mga Kristiyano ay marami po sa atin ang reliyosong Yeah, because pananampalataya. they think God is good, He's love. That's why there's no judgment of the God or no hell. At ang iniisip mo natin, ang Diyos ay mabuti, kaya naman walang kahatulan at walang impyerno nilalaan ng Panginoon. Hebrew chapter 9 verse 27, diba? All the men died after will face to the judgment of God. Hebreo, Kabanatang Siyam, talatang 27, itinalaga ng Diyos sa atin ang kamatayan at ang susunod nun ay ang paghuhukom. After die, there's no judgment of God, there's no hell. God is unrighteous God. Kaya kapag sinabi po natin na kapag katapos ng ating kamatayan ay wala ng kahatulan at wala ng impyerno, hindi natin may sasabing ang Diyos ay matuwid. That's why the foundation of the throne of God, that is justice, righteousness of God. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin ang pundasyon mismo na kaharian ng Diyos ay katwiran at ang kanyang kahatulan. That's why finally God will judge all the men, especially even though all the Christians, diba? And then also many will go to hell. Kaya naman sa katapusan, walang ibang gagawin ng Diyos kundi ang kanyang kahatulan, maging para sa mga mananampalataya at dadali niya ang lahat ng hindi matuwid doon sa impyerno. But today many Christians with religious mind, it's okay. Maybe God understand us. Pero marami mga Kristiyano ang iniisip, ang Diyos naman ay mabuti sa pamagitan ng kanilang reliyosong They pananampalataya. said God is good. That's why He like judge us. There's no hell. Mabuti naman ang Diyos kaya hindi tayo hatulan at hindi tayo dadalhin sa impyerno. If like that, God is like that, God is not true God. Pero kung ganun ang ating magiging Diyos, hindi po siya tunay at tapat na We Diyos. really understand God is righteous God. He's justice. Pero maliwanag sa atin na makatarungan at matuwid ang ating Diyos. Because God knows our mind. He knows all the mind, even our thinking. Nalalaman niya kung anong laman ng ating puso't isipan at ano ang kanyang ating iniisip. In the religion, diba? In the religion, just with religious mind, just come to worship service. Pastor said, "Oh, you are good Christian. You have said." Sa reliyon, ang tangi lamang kaalaman natin, sapat na po sa atin yung tayo mananampalataya at taga tayo nakita ng ating mga pastor, sasabihin tayo, mabuting mananampalataya, ikaw ay dumadalo sa gawain. If God is like that, God, diba? He's unrighteousness God. At kapag ganun ang ating kinikilalang Diyos, masasabi natin hindi matuwid ang ating Diyos. Because we are not belong to religion. We are belong to living God. Bawat sa po sa atin na hindi nabibilang sa reliyon, kundi sa isang buhay na Diyos. Yeah, that's why God knows our mind. He wants to see our mind. Kaya naman ang nalalaman ng Diyos, ang nilalaman ng ating puso at alam niya kung anong He's nilalaman not niya. asking us to come to church only body. He wants to check our true mind. Hindi hinahangad ng Diyos na tayo pumarito sa loob ng iglesia sa pamagitan lamang ng ating katawan. Ang tanging hinahanap niya ay nilalaman ng ating mga puso. Why Jesus Christ died on the cross and then He gave to us His blood and His flesh? Bakit nga po ba kailangang mamatay ang ating Panginoong Hesus sa krus at ibigay ang kanyang laman at dugo? And then Jesus said, diba, if you are not eat my flesh, drink my blood, you have no eternal Ang life. sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus, maliban ninyo kanin ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong buhay na walang hanggan. With head knowledge, we understand that it says about Word of God. Sa kaalaman ng ating pong reliyosong pananampalataya, ito'y tumutukoy sa salita ng But Diyos. tonight, let's thinking, why Jesus said, drink my blood in my flesh? Why He said to us? Pero sa gabing ito, kailangan maging maliwanag ang ating pangunawa. Bakit nga ba sinabi ng ating Panginoong Hesus, kainin yung aking laman at inumin ang aking dugo? Because after we drink His blood, eat His flesh,
will change by the Holy Spirit. Sapagkat alam natin na kapag ininom natin ang kanyang dugo at inain ang kanyang laman, tayo po'y mababago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Step by step, our old man rebuild and step by step deny and take cross and follow At Jesus. unti-unti na mahayag yung mga bagay na ginagawa ng ating lumang pagkatao at unti-unti rin na tayo susunod sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Finally, like I said, Philippians chapter 2 from verse 5, finally the mind of Jesus Christ will coming out from us. At sa kaululian ay tataglayin natin yung sinasabi ng Pilipos, Kabanatang 2, Talatang 5, na ang kaisipan ni Kristo'y sa atin. Because Jesus Christ, He was equal to God Himself, but He said Himself, I am nothing, diba? And become like a slave of God. At alam natin na si Jesucristo'y kapantay ng Diyos, pero hindi niya po inangkin ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi namuhay bilang alipin ng Diyos. And then finally, He obeyed to God until His death. At sa kaululian, siya'y naging masunurin sa Ama hanggang kamatayan. Same, if we eat His flesh, drink His blood, we have same mind like Jesus At yan Christ. din ang mangyayari sa ating katulad ng kay Kristo. Kung ano man ang kanyang kaisipan ay tatagli ng bawat sa atin. But this mind in the religion is different, diba? Only body, only appearance, not mind. Pero sa reliyosong pananampalataya, sapat na para sa kanila yung kanilang panlabas na katawan, yung kanilang pinapakita. That is today, almost Christian belong to religion. At yan ang karamihan na nangyari ngayon sa mga mananampalataya. Halos parang mga religyoso. That's why over 5,000 people, even though they follow Jesus Christ, but they will belong to also religion because they follow Jesus for the only blessing. Kaya nga po, sa kabila po, ditong higit sa 5,000 katao, bagamat sila'y nakakain ng tinapay, sila po'y mananatiling religyoso sapagkat ang tanging pagsunod lamang nila, ang dahilan ay dahil sa tinapay. Also, many other disciples, they follow Jesus Christ, At maraming alagad din ang sumunod sa ating Panginoong Hesus. but they did not understand the meaning of the message of the cross. Pero hindi nila naunawaan kung ano ang mensahe na taglay ng krus ni Kristo. They are thinking only physical mind. Ang naunawaan lamang nila sa kanilang mga And buhay then ay pisikal. they asking Jesus, how can you give to us your flesh and blood? Kaya naman tinanong nila ang ating Panginoon, paano mo ibibigay sa amin ang iyong laman at dugo? That's why Pilate said, no one can come to me if my Father not sent to me. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanila, walang makakalapit sa akin maliban na sila'y dali ng Ama sa That's akin. why Bible said, many disciples, they separate from Jesus Christ. And then, no one come back again. At dahil nga po doon sa nangyari iyon ay maraming alagad ang umalis at humiwalay sa ating Panginoon at wala nang bumalik. That's why Jesus asking the disciples, do you want to separate from me? But Yeah. Peter said, no, because you have eternal life. Kaya naman tinanong ng ating Panginoong Hesus ang 12 alagad, kayo man ba ay aalis sa akin? Ang sinagot siya ni Pedro at sinabi, hindi po kami alis, nasa iyo ang buhay na walang hanggan. You have eternal word of God. Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay na walang Yes, hanggan. let's check ourselves. Kaya suriin natin ang ating mga sarili. That is testing, diba? That's why we have to really understand about Old Testament time, Old Testament Bible. Yan ay masasabi nating pagsubok sa bawat sa atin at kailangan natin maunawaan ang binabanggit ng lumang tipan. Because even the pastors, diba? Today pastors, I know many pastors, they are good. Alam ko po na maging ang mga pastor, pero alam ko naman din na maraming pastor na mabuti. They deny self, and then even though deny their family and follow Jesus Christ. Nilimot naman nila ang kanilang mga sarili, iniwan ang kanilang mga pamilya para lamang sumunod kay Jesucristo. But some pastors, they love own wife more than Jesus Christ. Pero makikita natin na marami ring pastor, mas mahal nila ang asawa nila, higit pa sa ating Panginoon Jesucristo. You know, what is the big problem in the Korea, in the family? Alam niyo po ba na ang pinakamalaking problema ngayon sa Korea sa That is mga pamilya? relationship with mother-in-law and then daughter-in-law. Ang problema pong malala ngayon sa Korea ay ang relasyon ng manugang. I don't know in the Philippines. Maybe also a little bit this problem. Same. Totoo. Pastor. That's why today usually all the daughter-in-law, they don't like to stay with the mother-in-law. Kaya nga karamihan po ng mga manugang ay ayaw makipisan sa kanilang biyanan.
said to husband, if you want to stay with your parents, we'll divorce. Kaya sinasabi po ng asawang babae sa kanyang asawa, kung gusto mong tumira sa bahay ng nanay mo, maghiwalay na tayo. It's okay, unbelievers, but almost Christian also same mind. Kung sa mga hindi mananampalataya, magiging normal lamang ito. Pero ang problema, kung ikaw ay mananampalataya. Of course, already, even though my wife talked to me, let's do not be burden to our children. At yan din ang sinabi ng aking asawa sa akin na huwag tayong maging pabigat sa ating mga anak. That's why my wife said, do not thinking about in the future, when you be old, want to stay, don't stay with your children. Kaya wag mong isipin din na kapag tumanda tayo, ay titira tayo sa bahay ng ating mga anak. That's why almost old Korean stay alone, alone without the children. Kaya karamihan po ng matatanda doon sa Korea, naninirahan silang solo. Nahiwalay sa kanilang mga anak. Even though my sister already, the mother-in-law let her stay in the like I said, old man's homes, take care old man's homes. Kaya maging ang biyanan ng aking kapatid na babae, ay itinira na nila doon sa tirahan ng mga I matatanda. think almost over 5 years stay with mother-in-law, but she got so much stress. 5 taon halos siya nakisama sa sa bahay ng kanyang biyanan, pero naranasan niya ang pagiging stress. That's why my sister talked to husband, if I stay with your mother more, maybe I'll die. I cannot Kaya sinabi ng aking kapatid sa kanyang asawa, kung ako'y maninirahang kasama ng nanay mo ng mahabang panahon, mas madali akong mamatay. But what's the message of the cross? Pero ano po ba talaga ang mensahe ng krus ni Kristo? If somebody asking to you, go with me 5 miles, go with him 10 miles. Na kung may hiling sa iyo na lumakad ng 5 milya, lumakad ka sa kanya ng 10 Somebody milya. hit you one side, you thought him other side also. At kung ikaw ay sinampal sa kaliwa, ibigay mo ang kanan. Somebody asking to borrow money or helping, do not say no. At kapag may nanghihiram sa iyo ng pera, huwag mong pahindian. Yeah, that is the message of the cross, diba? At alam natin yan ang mensahe ng krus. Yeah, Jesus, even though love your enemies. At maging sinabi ng Biblia, mahalin mo ang iyong Yeah, kaaway. even though love your enemies. Kaya kailangan natin mahalin ang ating But they kaaway. don't like to love even though mother-in-law. Pero ang biyanan lang natin, hindi natin kayang mahalin. Yeah, because they have strong old self, devil mind. Sapagkat naniniwala tayo, mas nananaig yung ating lumang pagkatao. Yeah, that's why let's check ourselves. Kaya suriin natin ang ating mga sarili. Yeah, because today Korea Christians they are belong to religion. Sapagkat karamihan po ng mga iglesia sa Korea ay kabilang sa reliyon. They don't like to change it, but they don't like to understand the message of the cross. Hindi sila nababago at hindi pa nila naunawaan ang mensahe ng krus. That's why John the Baptist said, Jesus, he must increase, I must Kaya ba decrease. sinabi ni Juan Bautista, ako'y maibaba at siya ay And maitaas. then finally, he was beheaded for the Jesus Christ. At sa katapusan, siya po ay naputulan ng ulo dahil kay Yesu Kristo. All the disciples also same, diba? Jesus Christ, for the increase of the Jesus Christ, they be decreased. Also, Yan din. they were all killed. Iyan din po ang nangyari sa lahat ng mga alagad ng ating Panginoong Kristo nang tanging naitasa si Kristo at naibaba ang lahat ng buhay ng mga alagad. Deuteronomy chapter 8 says about the manna, the story of the manna. Deuteronomio, Kabanatang 8 ay tinutukoy po ang mana. Yeah, because already Mama, you check, but you understand about after Jesus Christ beat over 5,000 people, he said about the also manna, diba manna? Masisiyasat natin mabuti ang ibig sabihin nito sapagkat maging ang ating Panginoong Kristo ay magpakain ng 5 tinapay at 2 isda ay tinukoy niya ang mana. Yeah, because people after eat the bread, they said, we saw sign. You want to see your sign because of the like as manna Old Testament times. Sapagkat matapos nga po sila makakain ng tinapay, ay hiniling nila sa Panginoon na magpakita pa ng ibang mga tanda sa kanila, katulad ng pagpapakita ng tanda sa Yeah, mana. because they said, diba, Moshe gave to our ancestors
the manna. Kung paanong si Moises ay binigyan ng pagkain ng aming mga magulang. Yeah, but Jesus said, this is not Moses from God the Father. Pero sinabi at niliwanag ng ating Panginoon, hindi yan galing kay Moses, kundi galing sa Ama. Yeah, Deuteronomy chapter 2, 2 and 3, sabay-sabay. 2 at 3 ng Deuteronomio, kabanatang 8. Yeah. At iyong aalalahanin ang buong paraan ay pinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang mga magpangumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. At ikaw ay pinakapangkumbaba niya at pinapagdamdam ka niya ng gutom at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala ni nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. God let the Israel people stay in the wilderness 40 years. Alam natin na niloob ng Panginoon ang mga salita ay manatili sa ilang sa loob ng 40 taon. During 40 years, God killed their old men. Let them be born again. Like At sa loob born ng again. 40 taon, ang hinangad ng Panginoon ay makita ang kanilang lumang pagkatao at maipanganak na muli. Yeah, but problem is every day give to them only one food, manna. Pero ang problema po, araw-araw, ang tanging ibinibigay sa kanilang pagkain ay mana. Yeah, what's the meaning of the manna? Nothing, diba? Nothing. What's this? Nothing. Ang ibig sabihin po ng mana, walang halaga. Yeah, which means it was not so delicious. Not delicious. Kaya nga po masasabi natin hindi ito masarap. Yeah, but even the delicious food every day, 40 years, if you are eating, oh, it's very, very happy, but it cannot. Kaya nga po, mararamdaman natin kung ano nararanasan ng mga salita na sila'y pinakain sa loob ng 40 taon. Ano mangyayari sa iyo? Yeah, because God wants to test their mind. Sapagkat tunay na sinusubok sila ng Diyos. Because that manna, that is the symbol of the Word of God, the body of Christ. At alam natin, ang mana na yon ay naglalarawan sa salita ng Diyos. Yeah, every day, diba? Israel people, every day, from morning to in the evening, eat only manna. Na sa araw-araw, umaga hanggang sa gabi, ang tanging kakainin nila ay mana. That's why even though when they saw first time, what's this? What's this? What's this? Nothing. This means this is nothing, not delicious. Kaya naman sa unang pagkakataon pa lamang nakita nila ang mana, ay hindi na po nila ito agad kinilala. Ano ito na ating kakainin? Yeah, that's why when they every day eat only manna, they so much angry to God. Yan ang dahilan kung bakit nang maranasan nila na yun lamang ang kailang kakainin, nagalit sila sa Diyos. That's why when they angry to God, God sent the fire snake and they kill them. At sa galit nila sa Diyos, ay nagalit din sa kanilang Panginoon at pinadalan sila na makamandag na ahas. That's why verse 2 and 3, we can understand through the manna, let the Israel people stay in the wilderness 40 years. Why? To humble and then test them. He want to test. At mula doon sa 2 sa 3 natin binasa, pinanatili sila ng Diyos ng 40 taon doon sa ilang upang sila'y maging mapagkumbaba at upang sila ay subukin. And the verse 3, diba? He humble you and allow to your hunger. Why? Because only just through the pit or only manna, diba? Just manna. Pinapagkumbaba sila at pinagdamdam sila ng gutom at sa pamamagitan ng mana na Yeah, kanyang why? kinakain. Because he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word from the mouth of God. Upang makilala nila na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Yeah, you know, Jesus Christ feed over 5,000 people. Same like as a manna. Si Jesucristo mismo ay nagpakain na mahigit 5,000 katao na katulad ng naglalarawan sa pagpapakain ng Diyos ng mana. Yeah, because, okay, Mark chapter 6, 35, let's see. Marcos 6:35. At nang gumabi na, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga lagad at nangagsabi, ilam ang dahong ito at gumagabi na. Yeah, purposely Jesus Christ went to the, like as the place of the wilderness, same place. Ibig like same sabihin, place. sinadya talaga ng Panginoon ang mga tao ay madala sa parang ilang. And then 39, 40, 39 hanggang 40, at iniutos niya sa kanila na paupuin silang lahat na pulupulutong sa ibabaw ng damuhang sariwa. At sila'y nagsipong hanay-hanay na tagi-100 at tigli-50. purposely Jesus Christ asking Jesus, let them sit
50 or 100. Every group, 50, 100. Sinadya po talaga ng Panginoon na sila'y paggrupo-grupuhin ng tig-100 at tig-50. Yeah, why? Because time of the Moshe, God said to Moshe, you call the leader of the 50, leader of the 100. Kaya naman, di po ba, maging sa buhay po ni Moises noon na siya'y mamunguna sa mga Israelita, ay inutusan siya ng Diyos na magkaroon ng namumuno sa 50, namumuno sa 100. Yeah, now Jesus Christ is asking us, please try to understand the manna, di ba? Manna, the image of the manna. Ibig sabihin, yan lamang ipinapahayag ng Panginoon sa atin upang maunawaan natin mabuti kung ano ba talaga ang nagiging mensahe tungkol sa manna. Yeah, because this barley bread, you know, barley bread, not delicious. It's same manna. Bakit ba? Yeah, barley bread. Alam niyo po ba yung tinatawag na tinapay ng bali? Ito po ay wala pong masyadong lasa na Maybe parang you don't manna. know what is the barley. What is the barley? Barley. Yeah, barley. Alam niyo po yung cebada. Cebada na Yeah, tinapay. Korea, when I was young, there's no enough rice, the rice, no white rice. That's why all the time we eating barley rice, barley rice. Alam niyo po ba na naranasan din namin sa Korea noon na talagang kapos at walang makain, kaya naman po pinagtsatsagaan po namin kainin yung bigas ng cebada. Yeah, white rice is very delicious. Manambo, this is not strong. It's very delicious. Alam natin na yung mga puting kanin o yung bigas ay kapag nailuto ay masarap. But barley rice is like some this black line and then not delicious. It's very strong. It's not delicious. Samantalang po yung tinatawag na cebada ay meron po itong parang guhit na itim sa gitna at hindi po masarap talaga. That's why all the time my mother eating 100% only barley rice. At alam niyo po ba ng aking ina, 100% ang kinakain lamang niya po ay cebada. But my father almost 100% only white rice. Samantalang yung tatay ko naman, 100% ang kinakain puting kanin. But children, especially many children, boys give to us 50% to 50%. Pagdating naman sa mga anak, lalo na po sa mga kalalakihan, ang ipinapakain ng magulang, 50% po na maputing kanin at 50% na cebada. Usually not 50-50 or almost 60 or 70% of barley, only little white rice. Pero ang totoo, hindi naman talaga 50%, maaring 70% na cebada, 30% lamang yung puting That's why kanin. when I'm eating, only looking for my father's rice. It's so delicious. Kaya kapag kakain na kami, ang tinitingnan ko yung kinakain na bigas ng kanin ng nanay at tatay ko dahil mas masarap. That's why sometimes my father give to us one spoon of the white rice. It's really happy. Kaya po kapag yung tatay namin napansin kami, binibigyan kami ng mga tig-iisang kutsara po na puting kanin at masaya kami. Yeah, in Israel also barley bread also same. At yan din po yung sinasabi po na cebada doon sa mga Israel. Yeah, Israel people they don't like to eat barley bread. At alam niyo po ba na mga salita ay ayaw kinakain ng cebada? Yeah, that's why when they eat the barley bread, maybe they was not happy. At kapag cebada po ang kailang kinakain, hindi sila masaya. Yeah, same manna, diba? Manna also same. What's this? Nothing. It's not so delicious. At may lalarawan natin dito parang sa mana na hindi nila kinikilala at walang halaga. What's the spiritual meaning of the manna? Also, 5 barley bread. Kaya nga po ang spiritual na ibig sabihin ng mana ay yung 5 tinapay na ipinakain ng ating Yeah, Panginoon. that is the word of God, diba? Word of God. At ito'y kumakatawan sa salita ng Yeah, Diyos. today, many Christians, they have same mind. At yan din ang kaisipan ng maraming mga That's why all the mananampalataya. time hearing the message, but they have no mind to follow. Kaya kahit na po sila ay nakikinig ng salita ng Diyos, hindi naman po sila sumusunod sa napakinggan Already I nila. told you, even though every month we eat his flesh and drink blood, but no more mind in the word of God. Pero kahit na po tayo buwan-buwan na kumakain po noong kanyang katawan at dugo, pero kung di naman tayo nababago, wala rin po. Yeah, but if you really understand and eat his flesh and drink blood, you will change. Pero kung kasama ng ating pangunawa, kakain tayo ng kanyang laman at iinom ng kanyang dugo, tayo mababago. Of course, we cannot change it by ourselves. Totoo naman po na hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Only just when we deny ourselves, we will be changed by the Holy Spirit. Sapagkat kung tunay na itatanggi natin at lilimutin ang ating sarili, ang banal na Espiritu Santo mismo ang magbabago sa atin. Once it's changing, Ano po yung pagbabago na yon? yeah. In the first step, understand the message of the cross.
Ang una ay unawain yung mensahe ng krus. Have to understand the message of the cross, and then the mind, the character of Jesus Christ will manifest from us. At kapag naintindihan na natin ang mensahe ng krus, yung mismong kaisipan ni Kristo ay magmamanifesto If sa atin. the mind, the character of Jesus Christ will not manifest from us, that is the religion, religious man. Pero hanggat hindi nakikita ang katangian at kaisipan ni Kristo sa atin, nananatili tayong religyoso. Okay, you have no enough time. That's why maybe next time. But okay, let's see. Romans chapter 8, Roma, Kabanatang 8, 15 to 18. 15 hanggang 18. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang spirito ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwat, tinanggap ninyo ang spirito ng pagkukupkup, na dahil dito ay sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang spirito rin ang nagpapatotoo kasama ng ating spirito na tayo ay mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo luwalhati namang kasama niya. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kalwalatiyang mahayag sa atin. Finally, Jesus Christ died on the cross. Sa katapusan, si Kristo'y namatay sa krus. Also, disciples of Jesus Christ also died for Jesus Christ. Lahat din ng mga alagad ng ating Panginoon ay namatay para kay Yesu Kristo. Today also same, this same gospel message. At yan din ang tunay na nagiging mensahe sa panahong ito. If you are asking Jesus only blessing, you are the yes man. At kung ang hinahanap lamang natin sa Panginoong Yesus ay pagpapala, ikaw ay religyoso pa rin. You see, if you are need by the Holy Spirit, you are God's children, the sons of God. Sinabi dito na kung tayo pinangungunahan ng Espiritu Santo, tayo mga anak ng Diyos. That's why you can call to Abba Father by the Spirit of Kaya naman adoption. malaya po tayo makasisigaw ng Aba, Ama sa pamagitan ng Of Espiritu course, Santo. by the religious mind, we can call to God Abba Father. Totoo naman na kahit na sa reliyosong pananampalataya, nakakatawag tayo ng Aba, Ama. If we believe in religion, maybe God understand, diba? When we call Abba Father, maybe God said, my son, diba? My son. Kung ang reliyon ng ating pananaligan, maaaring sasabihin nga po natin, makakatawag naman tayo ng Aba, Ama. At kapag ito'y narinig ng ating Panginoong Sus, maaari tayong angkinin na kanyang anak. But God knows our mind, even though from our thinking, from the all. Pero dapat na maging maliwanag sa atin na alam ng Diyos ang nilalaman ng ating puso at nilalaman ng ating isip. Only when we are nearly call God the Father with true mind, diba? At that time, God will say to us, yes, I am your Father. At kung sa pagtawag natin sa Ama, bilang ating Ama, na taglay ang ating puso para sa Kanya, tunay na angkinin tayo na Kanyang mga anak. And then verse 17, if children, diba? Then the heirs of the of God joint heirs with Christ. And then we will join with suffering of Jesus Christ. Sabi niya dito sa 17, at kung mga anak, tayo tagapagmana. At kung tagapagmana, tayo tagapagmana rin ni Kristo kasama niya. That's why Makipagtiis tayo sa Kanya. in the Bible, all the God's people, they were suffered with Jesus Christ. Maliwanag na sa Biblia, lahat ng na kay Kristo'y kasama niyang nakipagtiis sa Kanya. This is message of God, Bible. All the true God's children will join to suffering of Jesus At Christ. masasabi natin, ito'y nilalamang mensahe ng Biblia ng lahat ng na kay Kristo'y makikipagtiis kay Kristo. That is the way of the cross. At iyan ang tinatawag na daan ng krus ni I am not Kristo. asking to you, Nili, you died on the cross. Hindi ko po hinihiling sa inyo na mamatay sa krus. Also, I am not saying to you, Nili, you are separate from your parents or your husband and wife. Hindi ko rin po hinihiling sa inyo na humiwalay kayo sa inyong asawa at sa inyong pamilya. I am not saying to you, Nili, you give up everything and then become pastor and missionary. Hindi ko rin sinasabi sa inyo na isuko niyong lahat ng bagay at maging pastor kayo at misyonaryo. Tonight, I want to ask you, why? What purpose are you believing Jesus? Na sa gabing ito, ang tangi lamang nagiging katanungan sa atin, bakit ka nga ba nananalig kay If you Kristo? believe in Jesus for your blessing, there's no eternal life. Kung ikaw ay nananalig kay Kristo dahil lang sa pagpapala, wala kang buhay na If you walang call to God the Father with this mind, Abba Father, you are not God's children. At kung ikaw ay tumatawag sa Kanya ng Aba, Ama, na wala sa iyong puso, ikaw ay hindi anak ng Diyos. God want to see our mind, diba? After understand the message of the cross and then want to see our mind. Ang nais ng Diyos ay mapatunayan ang lilalaman ng ating mga puso
kung tunay na naunawa natin ang mensahe ng krus ni Kristo. Until now, we have no mind to love our enemies. Sapagkat hanggang sa kasalukuyan ay wala tayong kaisipang ibigin ng ating kaaway. But if I need to be born again and lead by the Holy Spirit, God touch us to love even the enemies. Sapagkat kung tunay tayong naipanganak na muli, kaya nating umibig maging sa ating mga kaaway. But if you angry with your mother-in-law, you understand, diba? You are still old man. Kaya kung mananatili pa tayo na may galit sa ating mga biyanan, ay mananatili tayong hindi Please pa you anak ng understand, Diyos. through relation with your mother-in-law or daughter-in-law, God want to test yourself. Kaya kung anumang relasyon tayo meron sa ating mga manugang o sa ating mga biyanan, ito'y nagiging pagsubok sa atin. That's why even though John chapter 6, okay, let's see. Balikan po natin ang Juan Kabanatang 6. First, you see, John chapter 6. Yeah, verse 6 sabay-sabay tayo. 6. At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin, sapagkat nalalaman niya na sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Deuteronomy chapter 8 also same, diba? God wants to test the Israel people through the manna. Katulad po ng sinabi doon sa Deuteronomy Kabanatang 8, sinubukan ng Diyos ang Israelita sa pamagitan ng manna. Yeah, chapter 6 also same. Jesus want to test his disciples, even the disciples. Yan din ang nangyari sa 1 Kabanatang 6, talatang 6 na gusto niyang subukin ng kanyang mga alagad. And finally, all the disciples also failed with Philip, with faith. It is our old man, we are saying, diba? At sa katapusan ay nakita natin kung paano nalungkot yung mga kanyang mga alagad. Ito'y katulad din na nangyari sa atin. Only Jesus Christ, he did not fail. When devil talked to him, you change this from to bread and eat. Nakita natin na kung paano hindi nawala ng pag-asa ang ating Panginoong Sus nang sabihin po ng diablo sa kanyang gawin mong tinapay ang mga batong ito. Yeah, please you understand, this Jesus Christ understand Deuteronomy chapter 8. And then also disciples, they understand, that's why they call it the same style. Unawain natin mabuti kung paano naunawaan ni Jesucristo ang nilalaman ng Deuteronomy Kabanatang 8. Kaya naman maging ang kanyang mga alagad ay naunawaan sa pamamagitan ng kanilang mga sulat. That's why Jesus called many people to the desolate place, like a wilderness. Kaya nga po maraming tinawag ang ating Panginoong Sus sa ilang. And then that process testing from disciples, same like chapter 2, chapter 8, 2 and 3. Kaya naman ang unang pagsubok ay naranasan ng kanyang mga alagad kung paano tinubukan din ng Diyos sa mga salita sa Deuteronomy. Yeah, because from first time, even the 11 disciples, they really believe in Jesus Christ as a what's the word of God, word of God. They are asking Jesus, please give to us eternal life. Kaya naman sa unang True bread. Kaya naman sa unang pagkakataon, yan din ang naging karanasan ng mga alagad na hindi kulang sila sa kaalaman. Kaya naman sinasabi nilang ibigay mo sa amin ang buhay, ang salita na nagbibigay buhay. Yeah, from first time, if disciples they understand Jesus Christ, Jesus Christ can give to us His flesh and blood through the Word of God, and you can get eternal life. They'll ask Jesus, please give to us. Give to us. Sapagat kung tunay na naunawa ang mabuti ng mga alagad na ang salita ng ating Panginoong Hesus ang nagbibigay buhay na siyang nagiging kanyang laman at dugo, maaring ito ang laging hinihingi ng mga alagad. But they said they have no mind, they have not understand. That's why this small baby, small one, he got the 5 bread and 2 fish. Kaya nga po, dahil hindi pa nila naunawaan, maging yung baon-baon ng batang maliit na 5 tinapay at 2 lista, kinuha nila. Yeah, please do not thinking simply the Word of God. Hindi po simple lamang bagay ang inaaral nating salita ng Yeah, Diyos. like as Romans chapter 8, but same. If you want to be glorified Jesus Christ, you have to join the suffering of Jesus Christ. Ganon din ang sinasabi niya doon sa Roma Kabanatang 8, kung nais namin maluwalhating kasama ni Kristo, makipagtiis din tayong And kasama then niya. verse 19 says, all the creation eagerly waiting for revealing the sons of God. Sapagkat lahat ng mga nasa sanlibutan ay tunay na naghihintay sa pagpapahayag ng anak ng Diyos. This is not says about only man, but even the animals, they are waiting, the sons of God revealed. At alam niyo po ba na hindi lamang mga taong tinutukoy dito, maging mga hayop
ay naghihintay na mahiyayag ang anak ng Diyos. Also same, di ba? Same, verse 22, sabay-sabay tayo. 23. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay umihibik at nagdadamdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid bagay tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukupkop na dilibat ang pagtubos sa ating katawan. Yeah, according to verse 22, di ba? Even the whole the creations asking to us, please be as true sons. Sabi doon, maging ang lahat ng nilalang ay naghihintay sa ating pagiging anak. And then finally, we can join to redemption of our body, resurrection. At sa kaululi ay mararanasan natin ang katubusan ng ating katawan sa muling pagkabuhay. In the religion, there's no life. Pero alam niyo po ba na sa reliyon walang buhay? We have to really accept word of God and then try to obey. Kailangan po nating tanggapin ang salita ng Diyos at sundin. And then manna, the word of God is not sinjiba, not small one. That is eternal life. At ang mana po ay hindi natin masasabing walang halaga sapagkat ito'y buhay na walang Yeah, hanggan. that's why the time of Moshe, God gives them 40 years every day, same manna, di ba? Manna. Kaya naman sa panahon ni Moises, 40 taon, isang mana lamang ang pinakain sa But kanila. they thought it's nothing, di ba? It's small one, nothing. That's why not respect to God. Pero ang iniisip nila, ito'y walang halaga. Kaya naman hindi nila nirerespeto ang Diyos. Today also same. Every day you are hearing the message from pastor reading Bible, but you have no mind. Kaya maging sa kasalukuyan, maaaring sinasabi natin na araw-araw naman natin nababasa ang Biblia, nakakapakinig ng mensahe, pero wala sa ating isip. Yeah, we have no mind to obey to His commandments. Wala tayong isip na sumunod sa kanyang utos. Even though every month we eat His flesh and drink blood, but no mind. Nakikisama man tayo sa komunyon ng pagkain ng laman ng kanyang dugo, pero wala sa ating kaisipan. Because that is religion. Sapagat iyan ay There's reliyon. no life, no eternal life. Walang buhay at walang buhay na walang gan sa You have to reliyon. be like a 11 disciples. Kailangan tayong matulad sa 11 alagad. No, we cannot separate from you because you have only word, the eternal life. Na hindi kami hihiwalay sa iyo, Panginoon, sapagat nasa iyong salita ng buhay na walang hanggan. Okay, all together let's pray. Tayo pong lahat ay manalangin That's sa why oras we na have to ito overcome our old self. na kailangan natin mapagtagumpayan ng ating lumang We have to pagkatao. separate from the religious mind. Na tayo may walay dun sa reliyosong kaisipan. Let's shout 3 times, oh my soul, overcome this. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And Oh my soul, overcome. Ama ng 하나님 Diyos, 아버지, 역사하여 주여도와 깨닫게 Kailangan 해주시옵소서. namin 이 pa 말씀이 내 말씀, 내 말씀 되기를 원합니다. 깨닫게 해주시옵소서. 우리가 정죄를 벗어버리기를 원합니다. 우리가 정죄를 벗어버리기를 원합니다. 주여 도와주시옵소서. 우리에게 생명이 있기를 원합니다. 주여 도와주시옵소서. 아버지 우리에게 생명이 있기를 원합니다. 주여 도와주시옵소서. 아버지 우리에게 만나야 되지 않기를 원합니다. 하찮은 만나야 되지 않기를 원합니다. 주의 삶을 부르는 마시고 주의 마음을 주의 성품을 드러나기 원합니다. 아버지 십자가의 복을 깨닫게 해주시옵소서. 십자가의 복을 깨닫게 해주시옵소서. 십자가의 복을 살게 도와주시옵소서. 주여 도와주시옵소서. 아버지 우리가 성령을 변화되기를 원합니다. 아버지 우리가 성령을 변화되기를 원합니다. 주여 우리의 역사하여 주시옵소서. 주여 도와주시옵소서. 우리가 경건을 벗어버리기를 원합니다. 우리가 경건을 벗어버리기를 원합니다. 살아계신 하나님 돌아오기를 원합니다. 말씀으로 돌아오기를 원합니다. 십자가의 복을 선포되고 깨닫게 선포되기를 원합니다. 주여 동시에 역사해 주시옵소서. 원수 살아갈 수 있는 원수 살아갈 수 있는 아버지 스피드까지 갈수 있는 아버지 하나님께 감사할 수 있는 우리 모든 주여 동시에 역사해 주시옵소서. 깨닫게 하소서. 알게 해주시옵소서. 주여 동시에 역사해 주시옵소서. 하나님께서 만나가 되지 않기를 원합니다. 하찮은 만나가 되지 않기를 원합니다. 주여 동시에 역사해 주시옵소서. 주여 동시에 역사해 주시옵소서. 주여 도와주시옵소서. At ang nanangan kami sa lahat ng mga itinangako, sa lahat ng mga bagay na inihayag mo sa amin, kaya mong malampasan namin ang mga pagsubok, malampasan namin, Panginoong Diyos, ang mga testing na nangyayari sa aming mga buhay, at patuloy namin mapagtagumpayan ang aming lumang pagkatao, at masumpungang hinahanap namin ang iyong mga salita. Inaangkin namin, Panginoong Diyos, na sa pamamagitan ng mga naririnig namin, Panginoon, mananatili